brother. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Panginoong Jesus, nawa sa pangalawang topic at huling topic sa buong araw na ito, ang guidance. Nawa Panginoon, mapahalagaan namin ang pakikinig, ang pagsunod, at pananatili. Sana piliin ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga nagbibigay sa amin ng payo. Sana, Panginoon, ikaw ang lagi namin unang susundin. Turuan mo kami magtiwala sa iyong payo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Saint John Bosco, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, dahil sinasabi natin, kailangan kung pananampalataya natin ay lumago, lumalim at magbunga. Lumago, lumalim at magbunga, kailangan natin ng guidance. Kailangan merong aakay sa atin. Kailangan may magpapayo sa atin. Alam niyo po, nang bata ako, hindi ko alam, pero galit ako sa kuya ko. Wala naman siyang ginagawa masama sa akin. Yung kapatid ko sa father side. Inis ako sa kanya. Galit ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang lumaki na ako, alam ko na kung bakit ako galit sa kanya. Kasi kahit sa anong pagkakataon, hindi na ako pinapayuhan kung ano ang dapat kong gawin. Iniisip ko yung maraming kami siguro kasi kapatid nila ako sa ama. Ano kong iniisip? Siguro bata ako. No? Pero ang totoong dahilan ay kaya ako kanya. Wala siyang pakialam sa akin. Wala po akong taong nakita nagtagumpay sa buhay na walang coach. Wala po akong taong nakilala sa buhay na nagtagumpay, nagkaroon ng gold medal sa Olympic, nanalo sa mga competition, na walang advisor, na walang mentor, na walang coach. Kahit sa seminary may tinatawag na spiritual director, kahit sa school mayroong tinatawag na advisor, kahit ang presidente ng Amerika, di po ba, meron sila mga nagpapayo. Wala po ako. Ricky Velasquez, meron siyang coach. Boys coach, si Lea Salonga, si Manny Pacquiao. Di po ba, lahat ng mga tao, mga nagtagumpay at mga mauhusay, lahat po yan kay coach. Meron pong nag-guide sa kanila. At ito po yung sinasabi natin, kung sa mga praktikal na buhay, kailangan natin ng tagapayo. Kung sa praktikal na buhay, kailangan natin ng guidance. Hindi ko naiiwan ito sa buhay pananampalataya natin. Bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, kailangan ng tao, kailangan natin na may galabay sa ating paglalakbay, patungo sa ating paglago. Sabi nila, alala mo ang tao, wrong nito ha. Wrong nito. Lalago ang tao, basta lagi lang nagsisimba. Lalago na yan. Ay, hindi po. Sa totoo lang, marami ako nakikita nagsisimba, 20 taon na, hindi pa po yung malago. Lagi nagsisimba, paglabas, nagbumura. Lagi nagsisimba, konting problema, umiiyak, umibigay. Lagi nagdadasal, konting pagsubok, umiinom. Ay, hindi po. Kailangan meron po talagang humuhulma sa ating buhay Kristiyano. Pag hindi ka tinuruan ng tamang panalangin ng deliverance, hindi mo matututunan. Hanggang ngayon ang prayer ko, sabi ko mga kanina, nagbigay po ako ng seminar sa monumento, no, sa Diocese of Caloocan. Sinabi ko, 10 taon na yung pakilala ko sa Taguig. Hindi ko na lang sasabihin ng pangalan. Basta taga St. Anne Parish po ako. No? 20
pinagkakatiwala ang lahat ng aking mga sugat. Sugat ko sa likod, sugat ko sa puso, sugat ko sa lahat ng parte ng aking katawan. Hindi ko na namin. Hindi masama ang prayer na yon. Amen? Pero hindi nag-grow. Hindi nag-grow. Kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng gabay. Hindi po ako nagmamalaki. Buong puso ko nagpapasalamat sa Diyos. No? Pero kailangan natin na mula sa ganitong stage, papunta sa ganito, hanggang sa nakikita mo na ang tao niyan, parang si Joseph na. Yung tao niyan, parang apostol na. Yung tao niyan, parang si Mother Teresa na. Yung tapat ng pananampalataya, sa gitna ng bagyo, nakangiti lang siya. Yung mahalin na talaga yung pananampalataya. Amen po? Amen. Okay? Kaya nga sa topic natin, kailangan sa ating buhay pananampalataya spiritual, meron tayong tagapayo. May tagakakay sa atin. Meron tayong formator, hindi formator. Meron tayong shepherd, hindi shepherd. Meron tayong elder. Meron tayong mature Christian. Yung mga nasa likod nyo po, yan po yung mga taga-akay na makakatulong sa atin. Amen po? Mga mature sila. So, kailangan natin, alam niyo po, pagkapunta ko rito, minalo ko yung magpe-pray sa akin. Nagpe-pray naman ako. Pero alam ko yung panalangin na nagagawa ng community. Alam ko ang nagagawa ng panalangin ko sa aking sarili, pero alam ko ang nagagawa ng panalangin ng community. So, hinahanap ko yung babae, si Sister Nena kayo. Nene, isang mali ng A. Nene, nagpa-pray ako sa kanya. Grabe, pagpa-pray na sabi niya, brother, gusto mo ba ng anointing? Sige po, may oil po ba kayo? Alam niya, gagawin niya ako. Ang tanong niya agad sa akin, gusto mo ba ng anointing? Wow. Niluwan niya yung body oil. Inahin ko sa loob ko. American Skin. Hindi nagpuro sa kanya. At ituturo sa inyo. At ituturo na ipapasa niyo sa iba. Amen po? Sapagkat anong ipapasa natin? Sa ibang ating tuturuan kung tayo ay hindi naturuan ng tama, kailangan natin ng guidance. Kailangan na may gagawin sa atin. Pero, kailangan din natin sumunod. Yung ating isipan, yung ating kalooban, kailangan handang sumunod. Gusto mong mag-mature, kailangan mo ng taga-akay. Pero dapat, handa kang sumunod. O sabihin mo, Panginoon, sige, sabihin niyo po, Panginoon, hindi po ako sanay sumunod. Pero sa oras na ito, kailangan kong lumago. Kailangan kong matutunang sumunod. Yes. Alam niyo po kung bakit pinaalis si Satan sa langit? Pagsuwan, hindi pagsunod. Alam niyo po kung bakit pinaalis si Eva at Adan sa Garden of Paradise? Pagsuway, hindi pagsunod. Ang tao may kasanayan. Nasanay ang tao na magbigay ng sarili niyang opinyon, ng sarili niyang hapa-hapa, ng sarili niyang panukala. Kaya minsan kahit kausap niya na ang Diyos, nakikipag-discussion siya. Eh Lord, pwede naman ako maglingkod sa sarili kong paraan. Eh Lord, sa puso ko naman, hindi naman ikaw nawawala, nandito ka. Kaya kahit hindi ako magsimba, nandito ka naman. Alam ko yun. Dahil nakasanayan ng maraming tao ang pagsuway, nabit-bit nila ito pati sa Diyos. Nakikipag-argumento sila sa Diyos. Remember, the first sin committed by man is disobedience. And because of that disobedience, nasira ang buong buhay ng sangkatauhan. Romans chapter 5, verse 12, sapagkat sa kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Because of that disobedience. Kaya nga sa guidance, tinuturo
sa akin, sumunod ka. Magtiwala ka. Amen po? O dapat pag nag-mature tayo, sumunod tayo. Dahil sabi nga, wala pa akong taong nakita ang nagtalumpay sa buhay na walang kahit sa kanila. Yung mga anak nyo, kung ilan, tingnan ko lang. Hayaan nyo lang sila kung kailan uuwi, kung kailan kakain, kung kailan papasok. Pwede po ba yun? Kailangan guided yung mga anak natin. Ganyan kahalaga ang guidance. Lalo na kung ang magbibigay ng payo ay ang Diyos. Amen? Tingnan mo katabi. Sabihin mo, kapatid, huwag matigas ang puso. Puso pa to, no? Okay, next. Hindi po. Importance of guidance. No? Ano ang kalagahan ng pagsunod o nagbibigay ng payo? Unang-una, napakalabo yan. Bibili ko pa na yun. Sabi ko, ang labo ang teknika pala. Minsan nalilito tayo. Amen? Pero kung tama, pero kung maganda, ano ang pipiliin mo? Ay, kailangan yan, discernment. Pero kung tama, pero kung maganda, ano ang pipiliin mo? Si Jerry, magpapakasal kay Joseph. Right choice si Joseph? Right choice. Sabi ng Biblia, di ba? Isang taong matuwid mula sa angkan ni David. Right choice. Amen po? Magpapakasal. Tama po ba yun? Bago magsama, magpapakasal? Tama yun eh. Ang sabi ng Diyos, magpakalami. Tama ba yun? Tama, walang mali. Ang tao nga ang mali eh. Nagpaparami muna bago magpapakasal. Walang mali. Kaya magpapakasal muna bago magparami. Tama yun. Hapon to. Ha? Minsan narinig ko tayo eh. Kailangan maging malinaw. Meron tagapayo, taga-advise. Di ba sino? Yung mga wise men of our community. Yung mga tested sa community. No? Yung mga mature Christian. Kailangan yun. Alam mo ngayon, ang community namin, brother, ang dami mga kabataan. Gusto ibang orientation. May mag-birthday, baik lalaki, at baik. Masakit ang tundo ko. Ano ang dapat mong gawin? Magbibigay sila ng opinion. Sino ang susundin namin? May nag-sharing yan. Yung mga lalaki naman. Kasi sa kapro lang, nang pinaapunta ng pera yung lalaki, may kailangan. Narinig ko sa mga inakyat ko. Kasi mali yun eh. Di ba? Iba na ang orientasyon ng kabataan. Amen po. Hindi natin sila masisisi kasi yun ang kanilang pinagutan. Amen po. Pero pag hinayaan natin sila, masisira ang susunod na henerasyon. Kailangan i-guide natin. Nalilito ang tao, kailangan ng clarity dyan papasok ang guidance. Protection from harm. Maraming mga tao akala nila, tama ang ginagawa nila. Amen? Ang sabi sa Biblia eh, no? Piliin mo ang tama. Nasa harapan mo ang buhay at kamatayan. Piliin mo ang buhay. May mga tao na ang lakad, akala niya ay matuwid, ngunit sa dulo ito ay kapahamakan. Sabi ng Biblia, may inaakala tayo na ito'y tama, ngunit sa dulo ay kapahamakan. Kailangan ng tagapayo. Maraming mga tao, maraming kabataan, hindi lang mga kabataan, kahit matatanda, napapahamak dahil sa mali akala. Kailangan ng tagapayo. Alam niyo po, ano po yan? Kaya maraming sira ngayon. Hindi naman sila ang luha. Ay, broken. Wounded, no? Kasi, ang mga tao hindi na nagpapayo. Uy, kaya ano niya kung yung palimutin ko ang makapasama niya? Are you listening? Hindi na kasi nagpapakailangan. Noong
konting galaw ka lang. Boy, nakinig ka sa akin, ha? Marami nagpapayo noon eh. Ngayon parang wala nang gusto magpayo. Kahit yung teacher, naalala niyo yung teacher, na nagkamali yung teacher, pinuputan bata. Tama ba yun? Grabe! Yung teacher, yung nagpupuro katikista sa amin, ikunulog na mga bata. Grade 9. Pinaglaruan ng katikista matanda, ikinulog sa kwarto. Ano na gagawin? Kailangan ng guidance, lalo ng mga kabataan. Pero kahit matatanda, protection from harm. Protection from harm. Gano'ng alaga ang guidance para malaman natin ang ating direction. Eh, mga tao kasi, active na buwan, hakaw, sabihin ko. Susunod na 6 na buwan, hindi mo na makikita. Ang balik ng Christmas party na. Diba? Active na naman. Kasi New Year's resolution, babalik sa community. Susunod ka, hindi mo na naman makikita. Kaya ano nangyayari? Lalago na eh. Babaksak ulit. Back to zero. Lalago na eh. Magli-leader na eh. Back to zero. Kailangan ng direction. Ito ang unang step. Like the Spirit said na. Susunod na step. Growth zero. Basically sa maturity. Susunod. Pero kung binulan naman ako. Pag matagal na, renewal of the Lord. Diba? Pag matagal na, sobra na, may lulukod na. Eternity. Kailangan may direction. Yun po ang kagandahan naman ng community. Yung mga leader natin dito, hello po. Tayo po mga leader, mananagot po tayo sa Diyos. Kasi pinagkatiwala po sa atin ang mga batang ito. Di po ba? Meron tayong responsibilidad na lumago sila at magkaroon ng direksyon ng kanilang buhay pananampalataya. Dapat tayong mga leader na sense natin. Tayong mga leader, tayong mga old servant, mature servant, dapat na-sense natin agad, may give of healing. Dapat ibibigay natin sa doon sa healing ministry. Wala namang boses, kwento ng choir. Ang galing mo, nakakabulo. Kasi ang kanyang counseling. Di ba? Ilalagay mo sa counseling. Responsibility na may mga servant yun. Na nakita agad ang mga gifts mo. Kasi nang kayo nag-CLSS, tumanggap kayo ng gift. O nakita yung gift. Kailangan magabayan namin, makita namin kung saan pa ito direction. Kaya kailangan kayo ito rin, magaling ko magsalita. Preaching! Di ba? Test na yan. Gagawin mo ng XC, susubukan mo. O XC ka muna. Nakikita ko, maganda kita walang boss. O sige, group sharing facilitator ka. Di ba? O pagkatapos ng group sharing facilitator, o mag-witnessing kami mag-protocol, o mag-witnessing pa, hindi ko alam. Amal ka na kami, dati lang ako inuutusan, dati na lang ako, hindi mo alam, binibigyan ka ng direction. Kasi nakita yung gift na hindi mo nakikita. Amen po ba? Uy, sa totoo lang po sa psychology, dualis window dualis window. May mga bagay na hindi mo nakikita sa iyong sarili mo kung nakikita mo iba. Tuloon din sa buhay pa ng palataya. Salita. May spirit. Diba? Ako man bago doon sa Cubao, may NC. Ano pangalan na? Hindi. Miguel Concepcion. Tama? Bata. Nag-MC ako ng speaker. Tapos pasok ng gano'ng bata. Alam mo, hindi ko kung mawala mo ganyan. Nasa loob na kayo na
Sige. Inuulit ko po, hindi lang kayo pinuutusan, hindi lang kayo pinapagawa, hindi lang kayo pinapatin ng seminar, kasi trip. Kasi yung mga leader na yan ay may responsibilidad na kapayan kayo. Amen po? Kaya dapat na-appreciate sila. Palakpakan po sila. Ako po, ano ang isa sa mga lungkot, sakit o regret ko sa buhay? Nang ako namumuno ng bata ako, merong mga magagaling na speaker sa panahon ko. Remember, hindi ko nagpapalala. Kaya ngayon, nagbabayad tuloy ako sa Diyos. Talagang lahat ibibigyan ko ng pagkakataon ko sa akin. Okay po, next. Kaya may guidance tayo para sa ating purpose and direction. It restores us after failure. Nagkasala ka ngayon, bangon. Amen po ba? Umadwak, bangon. Yan ang mga advisor, yan ang mga mentor. Ha? Yan ang mga leader natin. Sinasabi lagi ng mga leader natin, pag bumaksak, bangon na. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Kasi mapapahamak ka pag umalis ka. Nakita niyo si Juan, si Judas. Yung mga alagaan nagkasala kay Jesus, iniwan nila sa ere si Jesus eh. Amen? Nag-alis na iniwan. Pero yung ibang alagaan, bumalik. Pero si Judas, umalis, hindi niya bumalik. Ano nangyari? Namatay. Basta umaalis sa Diyos, namamatay. Bagaan niyo ba? Spiritually, yes. Ha? Spiritually. Totoo po yun. Listen to me. Listen to me. Alam niyo na nag-uumpisa ako sa pangangaral, ito si super matakot. Feeling ko talaga, alam mo sino kong holy and powerful. Grabe, magbata ka doon eh, yung honeymoon stage. Nung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, parang ako si super mo, kung naglalakad ako. O Lord, nag-isip ko ang problema ng tao yan. Lahat sila, iangat mo, Panginoon sa buhay. Lahat ng tao yata, no? Gusto kong iligtas, meron akong messianic complex. Araw-araw nagdadasal, araw-araw nagko-communion. Pero naglang ko, the spirit, the precious spirit, emotional, bata pa eh. Amen po ba? Umalis ako sa community. Ako yung nagtayo, ako yung umalis. Ano ba nagtayo ko? Napaka-immature! Di ba? Umalis ako sa community. Alam nyo, nung umalis ako sa community, unti-unti, bumabalik ko sa dating buhay. Umalis ako sa community, hindi agad ako nawala sa Diyos. Pero unti-unti, bumabalik ako sa kasalanan. Unti-unti, pinag-amakan ang aking spiritual na buhay. 2 beses ako umalis. 2 beses kong naranasan ang mamatay. Kaya nung bumalik ako, sa pangatlo, sabi ko, hindi na ako aalis. Ano man ang mangyari? Kasi nakakapagod eh, bumabalik din ako. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. At tulad din ang gagawin sa inyo ng mga servant nyo, ng mga leaders nyo. Pag nagkasala kayo, gano'n talaga, mag-pray kita. Kasi makakaya ako. Kaya mo kami, tinupitan ng pera kayo. Anyway, maunawaan pa ng Diyos. Kasi sa grupo pa natin. Sige, pagdadasal ko. Pagdadasal natin yan, napapatawad ka. Mapapatawad ka nung kumakalit lang tayo, nagkakasala. Sino ba yung pinakawan mo? Kayo po, kayo pa. Minsan, ganun talaga yung servant nyo, yung nagbibigay sa inyo, nasasaktan. Pero tuloy lang. Tuloy lang. Kasi
para sa Panginoon. Masarap na may guide. Ang sarap. Alam niyo po, sa buong buhay ko ng bata ako, pakiramdam ko, wala akong guide. Nung nag-aaral ako, ang nanay ko kasi, Pauline Noray, paano niya ako tuturuan magbasa, hindi nga siya marunong. Tapos yung mga kapatid ko, 14 years old, nabuntis, 15 years old, nag-asawa. Kasi nasa hirap ng buhay, hindi sila guided ng nanay ko, hindi sila guided ng tatay ko. Alam niyo nangyari? Ako na nag-aaral ako, walang nag-guide sa akin. Lumaki ko, walang nag-guide, kahit hindi ko maintindihan. Alam niyo, sirang-sira ang buhay ko. Diyos ko, sabi ko nga, kung walang Diyos, hindi ako harap sa inyo. Wala akong kabango-bango na pakabaho ko. Kasi walang nag-guide sa akin. Salamat sa Diyos. Di ako sa Uli Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. It restores us after failure. Pag may mga guide tayo, sasamahan tayo na ipagtatanggol tayo niyan. Makikiako sa mali mo yan. It helps us love beyond limits. Diba? Magmamahal ka, hindi nang nakasanayan mo. Tuturuan kang magmahal ng sobra. Ipapakita niya na ang pag-ibig katulad ni Kristo, dapat natin gayahin. Amen po? Ang Diyos ay nagpapaulat, be perfect. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Paano yun? Paano? Paano maging perfect? As your heavenly Father is perfect. Paano? Kapag ang Diyos ay nagpapaulan, sa mabutit, masama. Yung po pala yun. Ang wala kang pipiliin tulungan. Napantay-pantay ang tingin mo sa tao na lang na mahirap. Kapag sinampal ka sa kabila, ibigay mo kabila. That is love beyond limits. Iyan ang ituturo sa atin ng ating mga lito. Yung mga tao yun, natin kasama kasi meron po. Diba? Tapos kumakaya po sa may putok eh. Ang lakas. Nang bumaksak ay sabi, wow, staying in the Holy Spirit, resting in the Holy Spirit. It helps us to love beyond limits. Amen po? Nararanasan niyo po ba yun dito sa community to? Nararanasan niyo na minsan kahit hindi ka dapat tanggapin, pag muli ka tinatanggap? Amen po? Na kahit dapat hindi ka tulungan, kasi nakakapwisit ka. Pero tinutulungan tayo. Amen po? Yes. Kahit kaaway ka, makasamaan ka ng loob, binimitian ka. Eh dati pag may kaaway ka, di ba parang hindi nakikita? Di ba? Wala akong nakikita. Pero dito sa community, makasamaan ng loob. Diba? Bigla kang tutugtugin yung ano. Papahingin ka, bilang ka, patulak, ikutan yan. Ikaw na naman. Nakakapagod na. Pagkatawaran na tayo. Amen po ba? Next. It deepens our relationship with God. Yun ang pinakamasarap. Okay, God. Napakasarap. It deepens our relationship with God. Tinuturuan nila tayo. No? Itong guidance na ito, tinuturuan tayo lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Next. It invites us to walk by faith, not by sight. Yes. Di ba? Magkalala, kapatid ni Lord yan. Kaya na, parating na si Father. Ano yun naman ang Father? Walk by faith. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nakikita, alam mo, sa puso mo, darating yan. Wait ka lang. Ganun papadali kasi. Ha? Minsan kasi para kang Diyos eh, inuunahan mo Diyos eh. Wait lang. Lord sana sagutin mo na ang mga katawang mo po, ibigyan mo na yung prayer
Pumupas ako, may ano pa pa. May time pa. Wala, di ba kulaan ng Diyos? Ha? Ako nga lagi may pakiramdam. Ewan ko kung nasabi ko na, no? Nang nagsisimula ako, tapos hanggang ngayon hindi naman. Pero ngayon hindi naman masyado. Takot ako sa pera. Takot ako sa pera. Ang dami nagsasabi na, kaya ko daw yumaman. Pero takot ako sa pera, kaya okay lang ako nung walang pera eh. Pero parang yun, kasi may feeling niya ako, nabibigyan ako din Lord ng maraming marami. Kaya hindi ako nanangamba because I have that faith na hindi ako mababayaan ng Lord. Libreng retreat every other month. 2 days retreat doon, binibigyan namin libre, walang bayad. May hirap ang member. Yung nakakapagbigay. Nag-aaral ng mga estudyante, mga bata sa amin. May mga bakon. Grabe no? That is faith. No? Walk by faith, not by sight. Mag-enroll ka, kuya, dahil tayong pera. Sarap naman. Mag-enroll tayo. Next, it strengthens our prayer life. Yes. No? Pag may nag-guide sa atin, may guidance tayo, natututunan natin magkaroon ng prayer life. Ano po yung prayer life? Not by schedule. Not program. O, nagdasal ka ba? Oo. Kailan? Kanina, opening prayer. Diba? O, magdadasal ka ba ulit? Oo. Kailan? Mamaya, closing prayer. Hindi naman prayer life yun. Hindi masama yun. Pero hindi prayer life yun. Kung sabi ng prayer life, kahit nag-iisa ka, wala kang kasama, bahagi ng buhay mo, ang magdasal. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga sa bahay ko, nagdasali na po ba kayo? Nagdasali na kayo? Opo, kuya. Kasi alas 2 dapat nagdasali. Ang tanong ko, pag walang program na gano'n, magdasali kaya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay po? Kaya nga, paano ba nagbibigay ng guidance ang Panginoon? Tanong tayo bro, ayun na. Paano nagbibigay ng guide si Lord? Una, sa pamamagitan ng pagtuturo. Pagtuturo niya. Next, pagtuturo niya gamit ang salita ng Diyos. Bible. Wala magbabasa sa tayo ng scripture. 5 minutes. Sorry po, sister. 5 minutes. Paniwalaan natin ang scripture. Maraming sinasabi ang scripture na beyond imagination. Incomprehensible. Pero, totoo eh. Halimbawa, si Abraham. Nung unang panahon, wala pang school, wala pang doktor. Okay? Sabi ng Diyos kay Abraham, lahat ng lalaki tutuliin. Sabi ng Diyos yun kay Abraham, lahat ng lalaki tutuliin. Ano sabi? Sinabi ni Abraham, ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong saling lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan, covenant. Ganito ang iyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki sisilang sa iyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Tutuliin niyo anak niya? Sa 8 araw. That is dramatic. Dramatic yan. Pero sabi ng Diyos si Abraham, ito ang magiging tipan. Susunod ka ba? Tipan is kasukuan. Susunod ka ba? Kaya sabihin ni Abraham, ibang mag-tipsipo. 8 years old. 8 real. Oo, nawalong ako. Ngayon, kapayag ba kayo anak nyo tutuloy na iwalong araw? Sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos. Sino rito ang nagpagkunin ng anak sa ikawalong araw?
maraming tututol. Sasabihin ng iba, cruel ka. Amen? Recently, in our times, ang mga pediatrician ay nagkaroon ng isang pananaw. Circumcision is good. Pero, kailan dapat hindi? Mabilis na po ano. At nagtalo-talo sila, nagkaroon ng research, at ito naging Nobel Peace Prize in Medicine. Ang kanyang research, ang bata na isilang sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang araw, dinuduguyan. Kasi wala siyang probability. Sino po yung nakakaano? Tama ba? Probability. Oo. Wala pa siya doon. Okay? Wala pa rin siya enough na vitamin K. Itong vitamin K, pag nasulatan ng bata, duduguin. Kaya dapat para hindi duguin, enough yung vitamin K at yung protein B nakalagay. Okay? Kailan lumalabas yung saganang vitamin K sa buong buhay ng tao? Sabi sa pag-aaral ng pediatrician, on the 8th day. And therefore, pag pinuli mo ang sanggol on the 8th day, hindi siya dudugugin. Kasi enough yung vitamin K at protein para hindi magkaroon ng blood clotting. Palapakan natin ang Panginoon. Believing God's word. Marami nang napatunayan na tinututulan ng early 19th century. Pero ngayon, pinatutunayan na ito. Okay po? Teaching. Paano tayo ginagaya sa paraan ng pagtuturo gamit ang scripture, pagtuturo gamit ang Christian tradition, gamit ang mga spiritual writings. Kaya nga dapat nagbabasa tayo ng mga sulat ng mga quotes, ng mga saints. Okay? Nagtuturo gamit ang teaching authority of the church. Paano tayo ginagabayan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtuturo. Amen po? Tinuturuan tayo. Next, paano tayo ginagabayan ng Diyos? Sa pamamagitan ng general life direction. Ano ibig sabihin nun? Bilang ama, tungkulin mong buhay ng iyong mga anak. General direction. Bilang mga anak, tungkulin mong sumunod sa iyong magulang. General direction. Amen po? Ang bilis na tungkol ito. At number 3, specific direction. Okay? Specific direction. Minsan nagkakaroon ka ng malalim na ugnayan sa Diyos, malalim na ugnayan sa ating spiritual directors, mga pare, mga specific cases natin, mayroong nagpapayo sa atin. Attention na po. Okay? Next. Kaya nga para matupad natin, masunod natin ang guidance ng Diyos, kailangan isurrender natin ang ating sarili. Hindi tayo mapapahamak, lalago tayo, magkakaroon tayo ng direction. Simulan niyo po ngayon, mula sa araw na ito, ang pagsunod sa payo ng Diyos, makikita niyo habang tumatakbo ang panahon, palalim ng palalim, palago ng palago, at pabunga ng pabunga ang pagiging buhay Kristiyano po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Brother Roland. Ngayon naman po sana na ibigay guidance. Ngayon naman magkakaroon